Sa pagpapatuloy ng kwento, naitanong ni Lee Robang kung may paraan nga bang maisasagawa, at ipinaliwanag ni Wen na may ilang hakbang na kailangang gawin. Una, dapat alisin si Shu dahil siya ang nakakaalam ng labis na impormasyon. Kung siya'y mamatay dahil sa labis na droga, walang makakakalkal pa ng mas malalim. Kaagad na sumang-ayon si Liu Tai sa mungkahi. Pangalawa, ang lahat ng kasalukuyang ebidensya ay hawak ni Li Bu. Kailangang sirain ang lahat ng ito upang maging ligtas, ngunit pinigilan siya ni Wen at nagbigay ng mas tiyak na impormasyon. Inilahad niya ang eksaktong lokasyon ng isang ligtas na kahon sa silid 5001 ng No. 2 building sa Lu Street. Ibinigay pa niya ang password at tiniyak na may nakatagong ebidensya roon. Nabigla si Liu Tai dahil sa sobrang detalye ng impormasyon. Patuloy na naglaro si Wen sa kanyang lighter habang ipinaliwanag ang huling hakbang. Kailangan agad ipabatid kay Lolo ang nangyayari, lalo na ang pakikipag-ugnayan kay Shu. Ang totoong puwersang nasa likod nito ay ang pamilya Yuan. Matagal nang may tunggalian ang Yuan at ang Li. At kung tuluyang sumiklab ang labanan, maraming kasamang puwersa ang mabubuwag. Kaya't kinakailangang makipag-alyansa ang pamilya Li sa pamilya Ding upang sabay na harapin ang Yuan. Maging si Liu Tai ay napatango at nangakong ipaalam ang lahat sa kanilang lolo. Sa huli, habang patuloy na iniikot ni Wen ang lighter sa kanyang kamay, inilahad niya ang pinakahuling solusyon, ang pagsunog sa Emperor Club. Nanlaki ang mga mata ni Liu Tai, hindi makapaniwalang iyon ang huling mungkahi na kanyang narinig. Ipinaliwanag lamang ni Wen ang kaunti, sapat upang magdulot ng pag-asa, ngunit malinaw na iyon ay isang pagkakataon upang pansamantalang ipagpaliban ang panloob na pagsisiyasat. Mas makatwiran kung ganoon ang paraan. Tiniyak niya na kung magagawa ang ilang bagay, tiyak na malalampasan nila ang balakid na kinahaharap. Bigla namang inabot ni Lee Robang ang kamay ni Liu Tai at mariing sinabi na dapat niyang dinggin ang payo ng kanyang bayaw. Yamakap si Liu Tai sa braso ni Robang at sinabing narinig niya at susundin ang lahat ng ipinayo. Ngunit ilang sandali lamang, tumunog ang telepono ni Liu. Agad niya itong sinagot at naluha ang boses ng kausap na nagsabing 200 milyon ang nawala. Nanlumo siya at agad nagsabing pupunta siya roon. Pagharap niya kay Robang, sinabi niyang may nangyaring masama sa kasino at kailangan niyang umalis. Hinawakan ni Wen ang kanyang baba at nagsabing ang may kagagawan ay si Tong Guangjun, ang pinuno ng Fushi. Namangha si Liu Tai kung paano niya yun nalaman. Samantala, sa Marangyang Kasino, masigla ang lahat sa pagsusugal nang pumasok ang grupo ni Wen. Ipinaliwanag niya na dumating si Tong Guangjun sa Donghai noong nakaraang araw at nagdala pa ng mga kilalang sag-alero mula sa ibang lugar upang maghayganti. Ang dahilan ng matinding pagsupil laban sa kanila ay hindi dahil sa pagiging garapal ni Huan Jun o sa lihim na pagre-record ng mga sensitibong video, kundi dahil mismo sa kasino. Ipinabatid ni Wen na ang pakikipagsabwatan ni Liu Tai kay Z ay para gamitin ang kanilang koneksyon upang linlangin ang mga mayayamang manunugal. Maraming nakatagong bihasang manlalaro ang ipinwesto sa kasino, kaya't kung sila ay mananalo, panalo rin ang kampo ni Liu, ngunit kung sila ay matatalo, gayon din siya malulugi. Nawala ng daan-daang milyon si Tong Guangjun at nagdulot ito ng pagkakabutas sa daloy ng kapital ng kanyang kumpanya. Sa paghahanap ng solusyon, natuklasan niya ang iba pang mayayamang natalo rin kagaya niya, kaya isinumbong niya ito sa pamilyang Yuan. Sa masusing pagsisiyasat, natuklasan ang panlilinlang at pangungotong gamit ang mga malaswang video. Hindi nag-atubili ang pamilya Yuan na samantalahin ang pagkakataon at makipagsanib puwersa sa iba upang pabagsakin ang pamilya Li. Sa karaniwan, hindi mangangahas si Tong Guangjun na magdala ng mga bihasang manlalaro dahil takot siyang makabangga ang pamilya Li. Ngunit ngayong inaasahan niyang tuluyang mapupunta sa kulungan si Liu. Wala na siyang pangambang gantihan siya. Nagngangalit si Liu Tai at nagsabing hindi siya maaaring hamakin ng ganoon, ngunit pinayuhan siya ni Wen na huwag padadala sa galit at mas makabubuting tingnan muna ang sitwasyon. Pagdating nila sa loob ng silid, nadatnan nila si Tong Guangjun na abala sa paglalaro ng baraha. Katabi niya ang mga dalubhasa niyang manlalaro. Tumaya ang isa ngunit natalo at mariing umami ng pagkatalo. Tumawa ng malakas si Tong Guangjun at itinulak ang mga chips sa mesa. Lumapit si Liu Tai at nagpakitang gilas na binati ang magandang mood ng kalaban.
Ngunit sagot nitong Guangjun, may halong pang-uuyam, ay nakakuha siya ng malaking panalo. Sagot naman ni Liu Tai na hindi na nila alintana ang ganitong halaga. Lalong sumigla si Tung Guangjun at nagsabing natalo na ang lahat ng dalubhasang ipinadala, at tila hindi buenas si Liu Tai sa araw na yon. Lumapit si Wen sa tabi at nagsabing hindi siya sang-ayon. Kinuha niya ang mga baraha, hinalo ito, at naglabas ng ilang piraso bago muling tinipon. Walang gaanong reaksyon, sinabi niyang nais niyang makipaglaro kay Boss Tung. Tumawa ng malakas ang huli at nangutya kung bakit biglang nagdala ng baguhan si Liu. Binanggit niya na natalo na ito ng mahigit 200 milyon at kung nais pa nitong magbigay ng dagdag na pera, hindi siya tatutol. Hindi maunawaan ni Liu Tai ang nangyayari kaya tumingin siya kay Li Robang, na nagsabing hindi niya rin alam kung marunong si Wen. Ngunit alam ni Wen na may mga taong lihim na nagmamasid sa bawat kilos at ekspresyon niya. Ang mga bihasang manlalaro ay umaasa sa pagbabasa ng anyo at kilos ng kalaban upang magtamo ng bentahe. Sa isang tabi, marahang ibinulong ni Li Robang kay Wen kung sigurado ba siya. Tahimik itong tumugon na kaya niyang ibalik ang lahat ng nawalang pera. Umupo siya at nagsimula ng magbigay ng baraha ang mga tauhan ng kasino. Sa simula ng laro, hindi tinitingnan ni Wen ang kanyang mga baraha, isang gawin na agad napansin ng kalaban. Nang ibukan niya ang mga ito, lumabas ang alas ng spade. Agad itinaas ng kalaban ang kanyang kamay at sinabing mas mataas ang baraha ni Wen, kaya nagpatuloy ang pastahan. Naglabas si Wen ng 500,000 at sumang-ayon ang kalaban. Sa mga sumunod na round, paulit-ulit na tumaya si Wen ng parehong halaga, palaging nagtataas ng pastahan, at patuloy na nananalo. Umabot sila hanggang ika-21 round at nananatiling panalo si Wen. Hindi napigilan ni Liu Tai ang pangungutya kay Boss Tung at sinabing tila nawalan na ng swerte ang taong dinala niya. Ngunit kalmado lang na sumagot si Boss Tung na tila bumabalik na ang swerte ng pamilya Li, habang lihim na nag-iisip ng paghihiganti. Sa isip ni Boss Tung, wala pang dahilan para mag-alala. Batid niyang may taktika ang kanyang dalubhasang manlalaro, sadyang nagpapatalo sa mga unang laban upang makapagmasid, pag-aralan ang galaw ng kalaban, at saka babawi sa tamang oras. Naniwala siyang dahil malaki na ang nawalang pera kay Liu, hindi ito titigil at magpapatuloy lang sa paglalaro. Umusad ang laban hanggang ika-30 round. Sa pagkakataong yon, nagpasya si Wen na itaas ang pusta ng mas malaki, 1,000,000 chip. Hindi man niya tiningnan ang baraha, nagpamalas siya ng lubos na kumpiyansa. Nakita ng eksperto ang kanyang hawak at nag-isip na mababa ang baraha ni Wen, habang siya naman ay may pares ng hari. Lakas loob niyang itinodo ang lahat at nag-all-in. Sinabayan siya ni Wen na walang alinlangan. Nagdagdag pa ang eksperto ng mungkahi na pataasin ang pusta ng 100,000,000. Ngunit tinapatan yun ni Wen ng mas matindi, 200,000,000. Agad dinala ng mga waitress ang dagdag na chips at muling nagtuloy ang laban. Pinagmasdan ng eksperto ang kilos ni Wen at inakalang mataas ang tsansa nitong may hawak na pares ng alas. Gayunpaman, nagpanggap siyang kontrolado ang sitwasyon at ipinakita ang kumpiyansa. Nang ipakita ni Wen ang kanyang baraha, lumabas na mababa lamang ito, 2 puso. Nagalit ang eksperto at nagbintang ng pandaraya. Subalit malamig na tinanggihan yun ni Wen at sinabing huwag siyang sisihin kung wala itong tapang tumaya ng buo. Nagpatuloy ang laban hanggang ika-31 round kung saan kapwa maganda ang baraha ng magkabilang panig. Sa huling baraha, lumitaw ang siyam ng diamante. Naisip ng eksperto na halos pareho lamang sila, at maliban na lang kung may hawak si Wen na siyam ng spade, tiyak na siya ang panalo. Nagbigay siya ng sinyas kay Boss Tung na panahon na upang tapusin ang laro. Kapwa nila itinodo ang lahat, 200,000,000, sa isang huling pagtutuos. Naging tensyonado ang paligid. Naging alisto sina Li Robang at Liu. Ngunit nanatiling kalmado si Wen. Kumpiyansa ang kalaban na yun na ang kanyang oras ng panalo. Ngunit nang dumating ang sandali ng pagbubukas ng baraha, maingat na inilapag ni Wen ang kanyang hawak. Agad hinablat ng eksperto ang baraha at bumungad sa kanya ang siyam ng spade, ang barahang hindi niya inaasahang lilito. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala. Ipinaliwanag ni Wen na mula pa sa simula ay maingat na niyang nilalaro ang bawat galaw,
at ang bawat gawin na inakala ng kalaban na totoo ay pawang palabas lamang. Ang lahat ng iyon ay inihanda upang ipitin siya sa tamang oras. Sa pagkabigla, hindi nakapagsalita ang eksperto. Doon tuluyang naunawaan ng lahat na si Wen ang tunay na nakahawak ng kontrol mula pa sa simula ng laban. Nilagay ni Liu Tai ang kamay niya sa balikat nitong Guang Jun at sinabi na ang taong dinala nito ay nagdala lamang ng mas malaking problema. Hindi makapaniwala si Tong Guang Jun at nauutal pa sa pagsagot. Nais sanang magpaliwanag ng eksperto, ngunit pinutol na siya nitong Guang Jun at sinabing pag-uusapan na lamang nila yon sa kanilang pagbabalik. Bigla namang sumigaw si Wen at pinatigil sila, ayaw niyang paalisan ang dalawa. Nagpumilit si Tong Guang Jun at sinabing natalo na siya, kaya't dapat payagan ng umalis ang kanyang bisita. Nagkunwaring mahinahon si Liu Tai at tinanong si Wen, ngunit hindi ito agad sumagot. Sa halip, humingi ito ng kutsilyo kay Liu Tai. Nang maibigay, ipinakita ni Wen ang ilang simpleng galaw at walang pag-aalinlangan na nilapitan ang eksperto. Hinablat niya ang kamay nito at may nahulog na nakatagong alas ng spade mula sa manggas. Nabigla si Liu Tai habang malamig na ipinaliwanag ni Wen na mula pa noong ika-15 round ay tinatago na ng kalaban ang baraha para gamitin bilang panalo sa oras na kailanganin. Hindi niya agad inilantad ang pandaraya dahil hindi pa niya nababawi ang pera. Nagngit-ngit si Liu Tai at sinumbatan si Tong Guang Jun. Ngunit pawisan na itong hindi makapagsalita at itinuro ang eksperto na siyang may sariling kagagawan. Wala nang nagawa ang kalaban nang biglang ipitiniwen ang braso, dinala ang kamay nito sa mesa, at malamig na binitiwan ang utos na putulin ito. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng eksperto habang naputol ang kamay niya. Tumingin si Wen kay Tong Guang Jun at tinanong kung may sasabihin pa ito. Agad itong dumistansya at itinanggi ang anumang kaugnayan. Ibinalik ni Wen ang kutsilyo kay Liu Tai at sinabing siya na ang bahala sa natitira, huwag lamang gumawa ng gulo sa loob ng kasino. Paglabas nila, tinanong siya ni Li Robang kung ano ang pakiramdam matapos putulin ang kamay ng isang tao. Payak na sagot ni Wen ay wala. Nang usisain pa siya, tumugon nitong hindi naman kamay niya ang naputol kaya bakit siya dapat makaramdam ng anuman. Nabigla si Robang sa kawalang emosyon nito at naisip na tiyak ng nakapatay na ito dati. Habang magkasakay sila pabalik ng kumpanya, hindi maitago ni Robang ang paghanga at sinabi niyang hindi niya inakalang mahusay din pala si Wen sa pagsusugal. Sagot ni Wen na maliit na kasanayan lamang yun at mas mahalagang mailipat na ang kanyang bayad sa account. Napailing si Robang dahil sa pagkaabala nito sa pera. Biglang napansin ni Wen ang dalawang sasakyang sumusunod sa kanila. Kinumpirma ng bodyguard ni Robang na tama nga. Nagalit si Robang at inakusahan si Den Ruong. Ngunit sa isip ni Wen ay iba ang target, si Robang mismo. Hawak niya ang kamay ni Robang at tiniyak na huwag mag-alala. Ngunit iniwas ng babae ang kanyang kamay at imbes ay inaya siyang kumain bilang pasasalamat. Dinala siya ni Robang sa isang restorang kanluranin. Pag-upo nila, napansin ni Wen na kilala siya ng maraming tao roon. Ipinaliwanag ni Robang na sadyang nais niyang ipakilala si Wen. Hindi nagtagal at dumating si Han Deli, Pangulo at kasamang tagapagtatag ng Longchen Group. Magalang na nagpakilala si Robang at ipinakilalang kasintahan si Wen. Ipinahayag ni Han Deli ang pagbati at mabilis ding nagpaalam upang makipagkita sa kanyang kliyente. Pagkaalis nito, sinabi ni Robang na mabuting tao si Han Deli at Pangulo pa ng Dai Chamber of Commerce. Ngunit malamig na tugon ni Wen na mas kilala pa niya ito kaysa sa kanya. Nainis si Robang ngunit nagpigil at umamin na marami nga siyang kaaway, lalo na ang mga babae, ngunit pinakamalaking kamalian ang maging kaaway niya. Sumang-ayon si Wen, ngunit sa gitna ng pag-uusap, isang pamilyar na tinig ang sumabat. Lumapit ang isang babae at nagsimulang mang-insulto. Kilala ni Wen ang nagsalita, si Lucy Lexio, o kilala rin bilang Lei Yuan, 32 taong gulang. 7 taon na ang nakalilipas, nag-asawa siya at nagtatag ng sariling kumpanya sa larangan ng moda na karibal ng kumpanya ni Li Robang. Mapang-asar niyang ipinahiwatig na masyado ng bata ang kasama ni Robang at tinawag pa itong tila malambot na damo na pinipitas ng isang mas matandang babae. Naroon si Li Robang na mahinahong nagsalita kay Leluan. Para sa kapakanan ng kanilang chairman na si Lu, itinuring niyang biro lamang ang sinabi ng babae at pinaalalahanan itong huwag lamabis.
Ngunit hindi tumigil si Leluan at patuloy na nang uuyam. Nag-init ang ulo ni Li Robang at muntik ng ibato ang hawak na kape, ngunit agad siyang pinigilan ni Wen. Siya na ang humarap kay Leluan at habang nakatitig ay biglang nagbalik ang isang alaala. Para bang nakita na niya ito noon pa. Napakunot ang noo ni Leluan at tinanong kung bakit siya tinititigan. Ngunit sagot ni Wen ay tila pamilyar lamang ang mukha nito. Maya-maya ay nagpalakpak siya at nagsabi na baka sa isang nightclub niya ito nakilala.